ako ng matinong mga kaibigan. Amen. Amen. Hindi ako dadalhin sa hirap sa buhay. Yes. Amen. Gusto ko matinong future, huwag akong sasagot sa lalaki kung sino-sino na. Yes! Parang yun na naman din. Kasi ayaw akong magulong ginawa. Amen. Gusto kong magkaanak na matino. Pag nagbuntis ako, magpakatino ito. Amen. Kasi kung anong ugali mo nagbuntis ka, lalabas yun sa anak. Yes. Mapantik mo, banting mo siya. Kaya paglabas niya, banting mo siya. Amen? Pero along the way, pag lumahanap na sila, na-influence nila sa mundo, nakukuha na nila yun sa paligid nila. Sa eskwelahan, sa klase, at dyan mga social media. Yes. Amen? Kasi naalala ko si Mary Joy nung maliit. Grabe no, ang ganda, hindi pa siya nakakapanood ng anything, no? Talagang pag-isip niya, hinitian ka lang niya. Siya yung batang pag-isip, "Hi, tita, ngiti yan, walang kabantik pa nila." Ang sarap niyang alagaan. Yes. No, hindi pa siya na-influensya ng labas. Amen? Amen. Ang sarap niyang alagaan kasi palagi lang siya ang sarap. Amen. Pero kung na-influensya na ng labas at social media, iba na yung tsura niya. Kasi katabi natin, hello. Hello. Kaya ito naman, tatrabaho niya yung nanay para sa kanyang pagpili ng dapat niyang piliin. Amen. At gagawin mo yan sa panalangin. Amen. Ang hirap manalangin kung di ka puspos ng Holy Spirit. Amen. Kasi katabi natin, Claro. Tukit ka, natatamaran mo. At kung ano-ano lang sasabihin. Pag hindi ka puno ng Holy Spirit. Amen. Kung puno ka ng galit, ibang klaseng prayer mo, patayin mo na siya, Lord. Ano? Pag puno ka ng inggit, iba din ang sasabihin mo sa Yes. Pero pag puno ka ng Holy Spirit, maayos ang prayer. Amen. So, yung topic natin, anong pamagat? The Holy Spirit will empower us. Sino ang mag-empower sa atin? Holy Spirit. Let's pray. Father, we thank you for your word for all of us. We know how much you love us and we know how much you care for us. You will fulfill what you've said, your plan for us to prosper us, never to harm us, but to give us hope and a future. During our former years of life when we did not have yet a personal relationship with you, naghanap kami ng mga solusyon para tuminong buhay namin. Pero Panginoon, kami yung tinulungan, hinanap mo kami, may ginawa ka sa amin. Ito na po kami, Lord, sumasamba sa inyo. And yet, kahit nasa inyo na kami, ang kaaway lahat ginagawa. Ang old life namin gustong mabuhay muli, mag-resurrect ka. Upang daling kami sa kapahamakan namin. Again. Ngunit, Lord, salamat dahil di ka tumitigil na kami ay iligtas sa lahat ng ito. Kaya aming Ama, sa aming pag-aaral, tulungan niyo po kami. Mag-excited kaming tanggapin ang mga gawin mo ngayon. Pamuhay namin ito ay tuloy-tuloy na sumagana, mapagpalat, maingatan, at kami magamit po po Lord sa napakaraming tao sa sanlibutan. Naman nabubuhay kami wherever we go, in whatever situation, magamit po kami. Upang mga tao ay makabalik sa iyo. Salamat Lord na marami sa ipagpapala para ka sa iyo lamang iaalay. Ngayon at magpakailang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, the Holy Spirit will empower us. Who will empower us? Holy Spirit. The Holy Spirit. So, ang banal na Espiritu ay magbibigay lakas. Sabi natin lakas. Lakas. Sino dito ang gustong parating may lakas galing sa Lord? Amen. Bibigyan niya tayo nito. Yes. So, the Holy Spirit, mapatid, is the source of divine power. Sino dito ang gustong tuloy-tuloy niya maranasan ng divine power? Amen. Kanino galing ito? Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Are you with me? Yes. So we believe in one God in three divine persons. Can you recite the three divine persons? The Father, the Son, and the Holy Holy Spirit. The full manifestation of the Father was in the Old Testament. Amen? And in the New Testament, but Jesus was there already. Are you with me? Amen. Dahil si Lord Jesus siyang Word. John 1:1. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Amen, amen? Amen. Kaya nung sinabi ng ating amang nasa
So, ibig sabihin, ang sabi ni Lord Jesus, I have to go. Sabi niya sa mga disciples niya, because if I will not go, the helper will not come. Yeah. And the helper, our helper, your helper, and we are all helpers here. Amen. We help people. Pero meron tayong helper. Yes. Hindi nyo nga pinapasweldo eh. Amen. Yes. Amen. High five sa katabi natin. Walang sahod yun. Kasi siya ay Diyos natin na walang ibang nais, kundi lahat tayo habang nasa earth ay mamuhay na masagana. Amen. Ang ating Daddy sa langit, parang kayo din. Amen, mga kapatid? Amen. Hindi niya gusto na tayo maghirap. Tama? Ito, nag-mission tayo, pero habang nag-mission tayo, ang tatay natin sa langit, lahat pre-provide niya sa atin. Yes. Sa katabi natin, lahat binigay niya. Lahat binigay niya. Nasa sayo lang. Sa katabi natin, nasa sayo lang. Sa'yo lang. Kung ayaw mong tanggapin. Ayaw mong tanggapin. Parang ganito. Kagaya ng isang beggar o yung namamalimos. Mga kapatid, yung abuloy, hindi niya matatanggap kung hindi niya kukuhanin. Yes. Inaabot mo, niya kunin, hindi niya matatanggap yung abuloy. Amen. So parang ako dati, mga kapatid, ay talagang kawawa dahil wala akong eternal life. Amen? Amen. Amen? Amen. Hindi ako karapat-dapat. Masama akong tao para pareho tayo. Amen. Kung halimbawa ito ay buhay na walang hanggan, ano ito? Buhay na walang hanggan. Halimbawa lang, ha? Clicker ito. Illustration. Halimbawa, ito ay buhay na walang hanggan. Ano ito? Buhay na walang Sino hanggan. dito nangarap ng buhay na walang hanggan? Amen. Oo, kasi siya, kapiling ang Diyos forever. Sino dito ang gusto makapiling ng Amen. Diyos? Amen. Yun, perfect na place na yun. Wala nang igitan doon, wala nang kakawan doon. Wala nang kawayan doon. Wala nang maghugas ng pinggan, wala nang magluluto. Wala nang marikos. Wala nang baluktot na kamay. Yung power, babaluktot na kamay. Amen? Amen? Oh, ito ay buhay na walang hanggan, halimbawa. At ako ito, parang ako'y beggar. Mga kapatid, inaabot na sa akin na eternal life. Ay, mga kapatid, hindi ako karapat-dapat. Mga kapatid, hanggat di ko ito kinukuha, hindi mapupunta sa akin. Amen. Amen? Amen. At inabot ko ito. Na kanino na eternal life? Nasa akin. Kasi inabot. Kinuha ko. Hanggat di mo kinukuha ko, hindi mo ito ma-receive. Yes. Noon, di ako karapat-dapat. Ngayon, hindi rin. Pero salamat sa Diyos, ako ay binigyan na ng buhay. Amen. Amen? Napakabuti ni Lord sa buhay natin. Yes. Kaya ibig sabihin, binigyan niya tayo ng grabing kapangyarihan, pero nasa sa'yo kung gusto mo o ayaw mo. Sabi sa katabi natin, gusto mo o ayaw mo? Gusto mo o ayaw mo? Sumagot mo kayo. Gusto. Gusto o ayaw? Gusto. So, ang banal na spirito ay siyang pinagmumulan ng banal na kapangyarihan. Sabi natin, banal na kapangyarihan. At kakayanan sa buhay ng isang mananampalataya. Ang hirap mabuhay sa mundo ito bilang Kristyano. Kung mga kapatid, ang Holy Spirit hindi kikilo sa buhay natin. Amen? Amen. Sa usaping ito nating tatalakayin ngayon ay meron tayong pag-aaralan, mga punto. There are points that we will discuss. Okay, point number 1. Ready? Number 1, ano nakalagay? The promise of power. Promise of power. So, ang Panginoon natin nagbigay ng pangako. Ang kanyang pangako, mga kapatid, ay ito, kapangyarihan. Ano pangako ng Diyos? Kapangyarihan. Ano pangako ng Diyos? Kapangyarihan. Ano pangako ng Diyos? Kapangyarihan. Kapangyarihan. Anong sabi ng Acts 1:8? Pakibasa natin lahat. And you receive power. And the Holy Spirit comes. Ano sabi natin? Comes on me. When the Holy Spirit comes on us, mga kapatid, you will be my witness in Jerusalem. And in all Judea and Samaria and the ends of the earth. Amen, amen? So, isabihin bilang anak na ni Lord, sabi sa katabi natin, the moment, tinanggap mo si Lord Jesus. Sabi sa katabi natin, the moment, na pinatira mo na si Lord sa puso mo. Ang Holy Spirit nakatira na rin. Amen, amen? Amen. Pero marami ka rin nakikita ang born again, nakatira din ang Holy Spirit. Pero dahil hindi siya empowered. Amen? Amen. Ang buhay niya parang dati pa rin. Yes. Kaya maraming ayaw maging Kristyano kasi parang pareho lang naman. Kasi hindi nagmamanifest ang Holy Spirit sa buhay niya. Kasi
kang Kristyano. Pagkatapos magtrabaho, maghapon na kasi na. Wala nang kapower-power. Auntie, can you do this, ma'am? You see, I work the whole day. I'm tired. Wala na. Bagsak na siya. Samantalang, kung i-allow niya ang Holy Spirit, kung sa buhay niya ng power, bibigyan siya ni Lord ng divine power. Amen! So maraming tao ma-encourage na pwede pala. Example, sa akin, sa amin. Puyat na puyat ka. Tama? Pero hindi ka pwedeng sumimangot kinabukasan. At paano ko na-carry out ito? For 29 years, na araw-araw siya na ginagawa. Mga kapatid, halos hindi nga ako lumalabas sa Hong Kong. Kapatid yung boredom or boring, hindi makasingit dahil winelcome mo ang promise ng power. Amen. Kasi kami natin, i-welcome mo, paggalawin mo, pakilusin mo, ang pangako ni Lord sa buhay natin. Amen! Isang malakas na palakpak sa Panginoon natin. Ang Panginoon Jesus natin, kaya nasa atin ang Holy Spirit, pero we need to be empowered. Yeah, there is what we call the indwelling, the Holy Spirit is dwelling, but I need to be empowered always. Always, I need to remind myself, the Holy Spirit is with me. Amen? At kung may sin, nag-grieve ang Holy Spirit. Kaya do not grieve the Holy Spirit kapag may sin. So, kailan? Bumalik ka kagad kay Lord. Yun yung topic natin last week. Amen? Amen? Balik kagad kay Lord para ma-renew agad ang iyong relasyon kay Lord. Hindi dapat manlupay-pay. Kailangan ang sikat sa buhay natin ay ang Holy Spirit. Amen! Sa malakas na palakpak sa kapatid. So, mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon Jesus, kasi si Lord Jesus Christ sabi sa kanyang mga 12 disciples, I have to go because if I will not go, the promise of the Father will not come. I will not leave you orphan, but when the Holy Spirit comes, you will receive power. Amen. Amen? Ano daw tatanggapin natin? Kapangyarihan. Kapangyarihan para mag-say no to sin. Amen. Kapangyarihan para kahit may pressure, you can still smile at the storm. Amen. Maraming palakpak mo.